Hi guys, kumusta? So, nakabihis tao tayo ngayon, no? At siyempre kahit pa paano naman, mag-ayos-ayos din tayo, huwag puro trabaho. Paminsan-minsan lang, di ba? So, magsusuot pa tayo ng isa pang jacket para nang sa ganun ay warmer, sorry. Nang sa ganun is hindi tayo masyado malamigan kasi ngayon dito sa Canada, guys, is nasa 8 degree kami. Pero kahit na 8 degree, ang lamig guys, ang sakit sa balat. Parang alam mo yung nasa loob, nasa taas ka ng freezer, ganun guys, ang sakit sa kamay. Kaya naman mag-wear din tayo ng gloves, pero saglit lang naman din tayo dyan kasi diretso agad tayo sa sakyan. Kaya yun, okay lang. Pero daling ko pa rin, mahirap na, di ba? So ayun guys, no? Today is Saturday dito. At wala na naman laman yung ref. So, parang kailan lang nung huling vlog ko, di ba? Ganun ulit. Pero sa ngayon naman, guys, hindi naman about regarding sa grocery natin, no? Punta tayo ngayon sa Costco para at least ma-tour ko kayo dito kung gaano kaganda yung Costco nila dito sa Canada. Anong kaibahan ng mga Costco dyan sa ibang bansa at dito. So, by the way, guys, bablog tayo dyan regarding that. Bago ang lahat, mag-intro muna tayo. Tingnan nyo. Mainit, pero malamig. Freaky girl under the sheets. Ayan guys, no, alis na tayo. Dadaling ko na yung bag ko dahil lalagay ko rin dito ibang mga bibilin ko and yung mga other documents ko. Lagi ko kasing dala yan at hindi pa ako nakabili ng mga small folder pero bibili tayo ng soon. So, mas maganda, dala ko lagi kasi minsan may mga ina-applyan tayo, no? Pero hindi apply trabaho at hindi rin mga apply na utang, no? May mga concern tayo, may mga inquiries, ganun. At least may idea tayo, no? So, ito, pakita ko sa inyo yung weather sa labas. Ayan. Diba? Mainit, pero malamig. Yan. At kanina, yung salamin ng mga sasakyan, guys, nagpo-frozen. Pakita ko sa inyo. I think, ay, wala akong video. Pero soon, pakita ko na lang ulit sa inyo. Sa umaga, guys, ganun na. So, kailangan ko rin makatingin, guys, sa mga pang-scraper sa salamin. Tapos yung pala, ganyan, shovel, para nang sa ganun na meron akong mga magamit dito. Dahil ito na yung ano namin, no? First na shovel namin at paglilinis namin ng snow dyan sa garahe, no, sa baba. At syempre, yun talaga ang disadvantage kapag may sasakyan ka at open parking. Pero sa tingin ko dito, guys, alaga naman dahil meron mga public truck dito yung mga nag-i-spread ng mga rock salt na sa ganun is matunaw yung agad yung yellow dyan sa daanan. So, ang lilinisin na lang namin dyan is yung mga, mga part ng mga sakyan, mga salamin, yung mga kailangan, yung headlight, tail light, plate number, kasi importante yun, no? Kasi, guys, yun, mga yan, pag na-tsempuhan ka ng pulis dito at nakita nilang hindi malinis yung headlight mo or yung side mirror mo or yung plate number mo madumi, pwede ka ma-pull over at matikitan. So, mahirap yun, guys, ha? Especially kung temporary ka tapos wala ka pang license. Siyempre, dito ka sa Canada, guys, sabi nga, ang sasakyan dito necessity, hindi luxury. So, kailangan mo talaga. Katulad nito, guys, no, kahit malapit yung trabaho namin, kaya naman maglakad, pero siyempre, may opportunity kami na kaya makabili ng mga ganitong sakyan is, kung napanood nyo naman yung previous vlog ko, by the way nga, hindi naman brand new sakyan ko. Napakita nyo naman, second hand lang yon. Halos nabili ko lang yun sa mga junk shop. Pero ang ganda, tas inayos ko na lang siya. Nilagyan ko ng mga camera, nilagyan ko ng mga steering wheel cover, nilinis ko, binaf ko. So, ang ganda. Kahit hindi perfect, guys, yung mga pintura. Kung napanood yung previous vlog ko, panoorin nyo. Pero, yun, pakita ko na lang ulit sa inyo mamaya sa baba. So, kailangan talaga namin, guys, dito. Kasi ang hirap maglakad nga. Well, napapanood ko rin sa may ibang vlog, naglalakad talaga sila. Guys, ang hirap, promise. At, siyempre, dahil nagtatrabaho rin kami rito, kailangan din namin na, siyempre, yung healthy namin, lagi kaming malakas, healthy, at malayo sa mga sakit, guys. Kasi, napaka-importante ng bawat oras dito, lalo na para sa atin. Hindi naman tayo permameter pa dito. Kaya bawat sentimo, bawat oras talaga pinagkahalagaan namin nang sa ganun is makaipon at may pampadala sa pamilya. So yun guys, nakakalungkot, diba? Pero hindi, joke. Hindi to malungkot, guys. Sinasabi ko lang sa inyo kung ano yung mga experience ko, naranasan ko, nakikita ko, based on my opinion. Okay? Siguro sa iba yung opinion nila. Para sa akin, guys, yun yung opinion ko. So, ayun, by the way. At, ayun nga, sabi ko nga sa mga sasakyan, yung napaka-importante dito, guys. At dapat alam nyo rin, guys, dito yung mga rules dito pagdating sa mga sasakyan, no? Yung mga
bawal, mga do's and don'ts. Guys, katulad nung tire. Okay, yung tire wheel guys, napaka-importante yan. Mandatory yan dito sa Canada. Okay, na mag-change ka ng weather tire ng angkop dito sa weather ngayon. Kunwari ngayon, winter. Kailangan magpalit ka ng winter within December 1. Dapat makapag-change ka na. Kung hindi, magkakaroon ka ng penalty. At kung hindi ka man matsambahan ng mga checkpoint dyan sa labas, talaga sigurado malaki ang fine mo. At pwede ka pang matow yung sasakyan mo, magkaroon ka ng violations, ticketing. So, ang dami guys, no? At sakit sa ulo yan. Siyempre, ayaw natin mangyari yon. Kaya, siyempre, hindi natin bansa to. At ang maganda dito, talagang ini-implement talaga yung mga batas dito. Yun ang maganda dito, guys, no? May batas talaga. At mas maganda yung ganitong sistema, guys. At wag yung sobrang luwag na alam naman natin kung ano nangyari sa Pilipinas, no? Ang hirap, guys. Mas maganda kung ganito ang mga implement ng batas sistema. Napakaayos, no? So, dami ko nang nasabi, guys, no? Bababa na tayo. Nakabag na ako. Ready na. Kanina pa ako nakabag. And, ayun, tapon lang din ang basura. Tapos doon ko na itutuloy yung video sa baba kasi lalakad tayo, magsasara tayo ng pintong. Dami kong hawak, yung susi, yung bag, basura. So, hirap tayo ulit, no? So, okay, guys. Ayan. So, ayan guys, no, yung sasakyan natin. No, hindi siya perfect guys, pero okay na okay siya sa akin. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, no, ang sasakyan natin. Hindi siya perfect, pero para sa akin, perfect. So, ito. I-start ko muna. Yan. So, by the way, manual. Yan nakuha ko. Yan ang pinaka cheapest at pinaka the best pagdating sa sasakyan para sa akin. So, start muna natin. Painitin natin makina. Dahil tatapon tayo ng basura. So, malamig na yung panahon. Yan. Painitin muna natin yung makina. So, ayan yung gulong natin. Naka summer tire pa tayo. Kailangan ko na mapalitan to ng winter tire. Ang size ng gulong natin is R17 255 by 45. Ang kukunin natin ngayon na winter tire is yung 50 by 225 by 50. Then R17 din. Baka hindi na ako mag-change ng rims guys dahil ang mahal. Kulang na yung budget ko. Pang winter tire lang ang kaya nating bilhin. So ito, tapon tayo basura. Ito. So kaninang umaga nagtapon naman ako ng basura kaya yung iba naglinis na rin kasi ako ng bahay nang sa ganun na bago ako umalis, malinis na para pagdating ng kasama ko, malinis na. Kasi minsan kasi alternate kami, minsan sabay. Ngayon kasi may pasok sila. Ako kasi kahapon may pasok ako. So, OT kami kahapon. So, ngayon lang pasok dahil more on labor works lang naman. At, ayun, tayo yung mag-grocery ngayon sa labas. Yun, medyo okay yung panahon guys. Hindi ganun kalamig. Pero sigurado mamaya mas malamig to. Ayan guys, oh. Jeez. Diba? Ayan, yung mga kinabit kong camera. Ayan, by the way, di pa ako nakapag-linis ng sasakyan. Kailangan ko pa pala maglinis ng sasakyan. So, ayan guys. At nandito na tayo sa ating loob ng sasakyan, no? So, ito yung mga kinabit natin, dashcam. So, meron din tayong panel board. Ito papalitan ko soon para mas magamit ko. Kasi ito yung kinabit namin na binili lang namin ng $15. So, mura pero hindi maganda.
So may nakita na ako pero panag-iipunan ko pa. And yung mga importante guys, yung mga tie rod, suspension, yan. Pag-ipunan natin din yan. At marami, sana tumagal tong sasakyan sa atin. At maganda naman guys kasi itong sasakyan na to is hindi pa na ako binibigyan ng sakit ng ulo, no? At ito, nabili ko noong ilan ba? September 5. Yes, September 5. So ngayon is October na. So yun, may isang buwan na. Yun, so happy monthsary. So guys, ang ganda, di ba? At sa halagang 1.5 nga, sabi ko nga, plus yung expenses ko pa ng plus 500 sa mga registration, sa mga kung ano-ano. Sabihin na lang natin gumastos ako pampaayos. So mostly nag-spend ako ng 3,000 lahat. Pero nung nakuha ko siya, nag-spend lang ako ng 1.5 plus 500 sa registration, so 2,000. So and after a week, mag-ipon ulit ako para nang sa ganun magkaroon ako, makabili ako at mapaayos ko. So hindi ko siya nabili na biglaan at yun ang maganda. And wala akong iniisip na binabayaran monthly, no? And of course, yung insurance niya dahil nabili ko nga to at sa akin na to, ang baba. So nagbabayad lang ako ng $55 per month. Okay? Yun yung aking binabayaran ng insurance. So kung may mga gusto kayong tanong, sasagutin ko yan. Pero mostly hindi ko nasagutin dito sabihin sa vlog. Pero yun ang binabayaran ko, one-way insurance yun. So eto, okay na sa akin to guys, di ba? So sinesetapan ko na lang. At yung mga cover ng upuan, susunod na. At hindi yun nga guys, importante talagang inuuna ko muna. Yung mga safety talaga, bago yung iba. Paunti-unti, ganun lang naman guys eh, di ba? So yun, anong oras na ba? 11 na. Punta tayo ng Costco guys. At ito, i-video ko na lang dito. Makita nyo naman yung mga, yung pupuntahan ko. Record ko na lang, no? So, para safety first muna tayo guys na magda-drive. Okay, let's go! Pero magla-live ako sa Facebook ko. Doon na lang ako siguro mag-continue ng vlog. Pero ito, i-upload ko to later on. Ayan, dito na tayo. Ayan, Costco. Grabe. Mali yung search ko sa Google Map. Sabi ko, bakit ang layo ng biyahe ko? Bakit almost 35 minutes? Binilisan ko nga kasi sabi ko, ba't ang layo? Hindi ko na make sure kanina yung Google Map. Pagka-press ko, basta nag-Costco, tapos start na lang ako. Lesson learned. Next time check ko. Dito ako sa malayong Costco na punta. Pero maganda naman dito. Ito yung mas prepared ko na Costco kaysa yung medyo malapit sa amin. Dahil dito, mas marami silang stocks at mas marami silang mga binibentang mga bago na new arrivals na mga sapatos, damit, and mas maraming variety na mapagpipilian dito compared dun sa mas malapit sa amin. So okay na rin. Kaya para sabi ko, ba't naninibago ako? Ba't iba yung lugar? Tapos nung bandang huli, familiar na sa akin to. Dito ako nagkuha ng license ko. Sabi ko, my God, sabi ko, layo. Pero okay lang. Dahil ang maganda naman dito, ayan. Labas tayo pakita ko sa inyo. Ano ba yung susi ko? Where's my key? Make sure muna natin na mga susi nandito dahil mahirap ng walang di makauwi. So ito. Okay lang dahil magpapagas naman tayo dito mamaya. Ayan. May gasoline station dito. Pipila lang ako. Lalabas ako at pupunta ako dun sa kabila. So try natin mag-gasoline dito sa Costco. Mas mura. Mas maraming nagre-recommend na magpagas dito. So, ayan guys, Costco. And guys, sobrang daming tao. Ayun, may nakita tayong pre-taste guys. Dieu, c'est quoi ça? Oh. Okay. Guys, ito tirador ng kuha tayo nito.
Itong gusto natin kainin. Ito. Kuha tayo nito. Sushi. Kapagkain dito. Ito yung binili ko noong birthday ko eh. Grabe. Masabid ako. Kailangan ko ng panulak. Bad trip na yun. Ito guys, oh. Pre-taste na naman. Ito ham guys, okay pa to. Ito okay pa to guys. Hap. Ayun, may nakita tayong pre-taste guys. Bonjour, c'est quoi ça? Oh. La burrata. Ok. Parang masarap magganito ah. Ito nakaano no. Marinate no. Pwede lang ito. Ayan, ito naman yung mga cookies sa bakery area nila or la boulangerie, yung tawagin nila. Gato naman to, cake, mga pastry. Yung favorite ko dito guys, ito ba yun? Yung rectangle lang yung box nun eh. Wala na siya. Ano to? Tiramisu. Pero masarap to guys. Ito ata yun. Tinalitan lang yun yung box nila. Ito yun guys. Ito yun. Wow, lumaki na. Wow, bibili ako nito pagka sa ano na, Christmas. Huwag na yun, masira diet natin. Ang sarap niya guys. Kaso, di pwede. Ay, ito guys. Ito, nakita ko na. Ito guys. Ito. Kado cake pala. Cake pala siya. Pero ang sarap nito nung binili ko. Pero ang sarap nito guys. Saramis. Kaso iwas tayo. Huwag muna. Huwag muna guys. So, ayan guys, no? Tapos yung grocery natin. At ang inabot. 165 agad. Pero kasi bumili na tayo ng panggamit natin sa snow. So, mukhang konti. Pero ano? Ito. Hindi, mga manok karne. So, mukha lang siyang ano, no? Kukunti. Pero, mabigat-bigat na to. Yan, pagkain natin sa Costco. Ito mo tayo guys. So, hi guys. So, ito. Dito na tayo sa sasakyan ulit. At natapos na rin tayo mag-ikot-ikot ng mag-grocery, bumili, and mag-inquire. So, ayun guys, no. Grabe. Ang mahal. Ito guys, no. Ito yung mga na-inquire ko regarding sa winter tire. Dahil pa-winter na nga dito sa Quebec. At nag-inquire ako sa Canadian Tire, sa Costco, and sa mga Napa kung tawagin nila dito, no, yung mga legit na mechanician, okay, mechanician kasi nasanay ako dun sa Quebec na tawag nila kasi yun, no. So, nila maintindihan pag sila yung mechanic, so mechanician. So, may nasal sound, may pagkangongo, ganun, no. So, by the way, ito guys, ito hindi ko alam kung ano, pero ang recommended ko kasi at ang lagi kong nakikita at mga na-research ko is R15 talaga, no, which is 15 inch. 195 by 65 yung kanyang dimension. Then dun sa steel rim naman is yun nga 15 din syempre. So yun yung nakikita kong advice.
which is okay. Okay naman sa akin kasi ngayon nga guys, 'di ba? Naka R17 ako. So ang ayoko lang dito sa R17 guys, maganda siya pagdating sa handling, pero pagdating sa mga mga bako-bako guys na daan, ang tagtag. Lalo na't luma na yung car ko, siguro may problema rin siguro sa shock nito. Hindi ko rin sure, pero parang hindi ako komportable at parang gusto ko talagang palitan. Ayun nga lang, ang problema ko guys ngayon is yung price, 'di ba? Kung saan tayo mas makakatipid. Syempre, ayaw naman natin gumastos ng napakalaki dahil napakamahal guys. Well, meron nga sa market guys, kasi nga itong sakyan ko nabili ko nga rin sa market guys, no? So, pwede naman ang kaso guys, yung winter tire kasi for safety reason kasi kaya mas gusto kong bumili ng brand new instead na bumili sa market. Well, may mabibili tayo sa market pero para sa akin mas gusto ko tong may mga warranty, may mga insurance ka pa makukuha dito sa mga Costco in Canada. Tapos hindi lang yon, pag nag-install sila may mga wheel alignment, balance, so ma-check nila yan. Doon naman dun sa mechanician na nag-inquire ko, dun talaga sa mechanic na pinapagawan ko to, which is dun sa Napa nga, dun malapit sa amin. Well, okay sila, maganda naman yung service nila, pero gusto ko rin kasi matry dito yung warranty, guarantee, or anything tiba yan, di ba? So, ang problema ko lang guys, ito yung price. So, pagdating sa Canadian Tire, ang winter tire nila is which is yung ang tawag dun sa tire, yung Blizzard. Yung tawag nila dito, Blizzard. So, nag-cost siya ng $136.99 each and meron siyang total amount ng $547.96. Tapos plus tax pa. So, abot ng $650. So, ayan guys, oh. Diba? Second, dito tayo sa Costco. So, may binigyan tayo ng dalawang option, yung Michelin tsaka yung Bridgestone. So, both parehas maganda. Talagang Michelin talaga kaso hindi kaya guys. Grabe. Ang presyo lang naman ng ng Bridgestone muna is $779. So, it means 164 or 165 ang isa. Ito namang Michelin which is 825. So, grabe. Ano lang yun guys, winter tire lang yun. Wala pang kasamang steel rim or jant ng Asia kung tawagin nila sa Quebec. Oh my God guys. Magkano na yun? Ang sakit sa ulo pag i-convert mo. Ano ko na i-convert? Nasa almost 26,000 yung 650. What if pa dito sa, di ba? My gosh. Tapos kailangan ko pa ulit bumili ng summer tire. Pero summer tire siguro go na lang ako sa mga market. Pero winter tire, no, dito talaga tayo. Yun nga lang guys. Bibili pa kasi tayo ng steel rim kasi nga naka R17 tayo. So kailangan ko bumili ng R15. And ayun, baka mag-inquire ulit ako bukas kasi yung sa dimension niya yung 6.5 lang yung recommend, pero dito ni-recommend nila, nagulat ako 7.5. Bakit sige 7.5? Kaya naguluhan ako tuloy. Pero 6.5 talaga, alam ko ang allowance nun 15 by 6.5. Hindi dapat pumunta ng 7.5 yun. So, ayun. Baka isa pang inquire bukas nang sa ganun ma-final ko. Last na dun sa isang shop para nang sa ganun makapag-decide na ako at malapit na mag-winter. So malapit na mag-snow. Winter na pala, malapit na mag-snow. So baka maybe December, kailangan ko na makapagpalit this November. Wala akong mapag-decide. Kung mahal talaga guys, baka winter tire na lang bilhin ko. Keep ko na lang yung R17. Ano na lang, safety na lang, hindi natin alam. Pero basta siguro teasing ko na lang, yun nga, ito yung kumbaga pag meron kang used car talaga at sobrang old na siya, katulad nito 2007. So talagang pahirapan, no? So medyo masakit sa bulsa yung paggastos ng pero okay lang kasi at least wala ka nang iisipin kapag nabayaran mo na, di ba? Ang iniisip ko na nga parang is yung budget guys, inaano ko pa, binabudget ko. Pero yung November 7 pa naman, meron pa tayong time mag-ipon nang sa ganun makabili tayo ng winter tire.
So, yun lang guys, no, for this vlog. So, yan, sa mga may alam pa dyan, suggest me guys kung ano yung pwedeng mas maganda at makakatipid tayo. Pero, pagdating talaga sa winter tire guys, dito ako, brand new ako. Summer tire, okay lang, walang problema. Pero, winter tires, then steel rims naman, aftermarket, okay, bibili na lang din siguro ako. Pero yun nga lang, dun sa dimension nyo guys, medyo sisiguraduhin ko muna bukas. No? Sa ganun is, hindi tayo pumapak sa bibili natin. Okay guys, so yun lang po for this vlog guys. I hope may natutunan kayo na nag-enjoy kayo sa vlog ko ngayon. maraming salamat. Merci beaucoup tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bye, au revoir, à bientôt.